Sige na, Inga. Tusukin mo na yung manika para makaganti ka na't maturuan na ng leksyon niyang Ramil na yan. Walang yakang Ramil ka. Ikaw ang dahilan kung bakit namatay si nanay. Ikaw na may utang, ikaw pa matapang na hinayupa ka. Hindi ko nahihintay ng karma para singilin ka. Ako na mismo magpaparusa sa'yo. Taong 2023 nang buksan ni Inga ang sariling tindahan ng mga isda at gulay sa isang kilalang palengke sa Albay. Ginawa niya ang lahat ng diskarting alam niya para pumatok sa masa ang mga tinda niya at kumita talaga siya para may pantustos siya sa kanyang pamilya. Mga suki ko magaganda at pogi, bili na kayo sa akin. Lahat po ito fresh at mura lang. Dito na po kayo bumili sa akin. Uy Inga, bigyan mo naman kami ng customers. Ang aga mo pumaldo eh. Tinda kung tinda. Huwag mo masyadong galingan. Mamigay ka naman. Ganyan talaga. Kailangan kumayod para sa pamilya eh. Alam niyo naman, may sakit si mama. Kailangan ko siyang patingnan sa doktor sa lalong madaling panahon. Parang hindi nag-i-improve ang kondisyon niya eh. Hindi bale, isasama ko kayo ng mama mo sa mga dasal ko. Gagaling din siya, tiwala lang. May awa ang Diyos. O ayan, may bibili na ng mga paninda mo. Asikasuhin mo muna. Pagka-uwi ni Inga sa kanyang tahanan, nadatnan niya ang kanyang ina na si Mara na nag-aayos ng hapagkainan. Nagluto ng adobong manok at pritong tilapia si Mara para sa kanilang hapunan. Sakto naman, naamoy ng kapitbahay nilang si Lucas ang masarap nilang ulam. Kaya bumisita ito at nagdesisyong makikain sa kanila. Hi, Mamshi! Ang sarap ng julam nyo Nakaka-Tom Jones naman. Pwede ba akong jumoin sa inyo? Please, gutom na ako eh. Ang lakas talaga ng pang-amoy mo, Lucky Bestie. Halika, pasok ka na. Saluhan mo na kami rito. Thanks, Moms. So, kamusta ka naman? Kumusta ang araw mo ng pagtitinda sa palengke ng whole day? Ayos naman ako, Bax. Ayun, puro isda at gulay ang kaharap ko buong araw. Ay, siya nga pala. Nay, patitingnan na kita sa doktor sa susunod na linggo Parang hindi bumubuti ang pakiramdam mo eh. Tsaka Nay, sana naman itigil mo na yung paninigarilyo mo. Palala na ng palala yung ubo mo eh. Nakakasama na talaga sa iyan. Oo na. Nare-relax sana ako sa Yossi eh. Pero sige na, susubukan ko nang itigil. Huwag kang mag-alala sa akin anak. Mas malakas pa tong nanay mo sa kalabaw. Walang mangyayaring masama sa akin. Naintindihan mo ba? Promise yun. Pagkatapos magsalita ni Mara ay bigla itong umubo ng sunod-sunod at malakas. Ayan tayo eh. Huwag na matigas ang ulo, Nay. Sino ba talaga ang nanay sa atin? Ako o ikaw? Basta, magpapatingin na tayo sa doktor sa susunod na linggo. Sa ayaw at sa gusto mo, hindi na talaga natin pwedeng patagalin yan. Ay naku, pumayag ka na tita. Alam mo naman tong anak mo, hindi ito magpapatalo pag ikaw na ang usapan. Mahal na mahal ka nito eh. Oo na, sige na. Kumain ka na lang dyan, bestie. At alam kong takam na takam ka sa luto ni nanay. Magpakabusog ka, Loki. Kinabukasan ay maagang nagbukas ng kanyang tindahan si Inga sa palengke. 4:00 pa lang ng umaga, nandun na siya para maaga raw siyang makauwi at maalagaan niya ng maigi ang kanyang nanay sa bahay. Pagpatak ng 6:00, dumating na rin ang may-ari ng kalapit niyang tindahan at naging abala na sila sa pagbebenta. Madi, ano yung pulang panyo na laging nakapulupot dyan sa liig mo? Bakit lagi mo yung suot araw-araw? Ito ba? Lucky charm ko to. Bigay kasi sa akin ni nanay ito. Ito ang dahilan kung bakit mabenta ang tinda ko araw-araw. Kumukuha rin ako ng lakas ng loob dito kapag nakikipag-usap ako sa customers. Kaya ito, lagi kong suot. Ay, sana all. Damay mo naman kami dyan sa swerte mo. Sana maubos din lagi ang paninda namin. Busog na busog ang langaw eh. Hindi naman totoo ang isinagot ni Inga kay Cynthia. Nagpalusot na lamang siya upang hindi na makiusyoso pa ang mga kasamahan niya sa palengke. Inimbento niya lang ang tungkol sa swerte-swerting yun. Bandang 9:00 ng umaga ay lumapit ang kargador sa palengke kay Inga. Uy, Inga, kumusta ka na? Gumaganda ka. Eto, kayod pa rin ang kayod para mapatingnan ko na sa doktor si nanay. Kaya nga 4:00 pa lang ng umaga, nandito na ako eh. Ang sipag mo na, ang ganda mo pa. Ang swerte na mapapangasawa mo. Inga,
makikiusap sana ako sa'yo eh. Ano yon? Makikiusap na ano? Baka pwedeng umiram ng pera sa'yo. Balita ko eh, paldong-paldo ka raw sa pagtitinda araw-araw eh. 10,000 sana hiramin ko eh. Pero ibabalik ko rin sa susunod na linggo. Kailangan ko lang talaga ngayon eh. Wala na ako ibang matatakbuhan. Wala eh. Yung perang nandito ko, gagamitin ko yung para sa nanay kong may sakit. Pasensya ka na. Sige na, Inga. Ibabalik ko naman sa susunod na linggo eh. May parating din kasi akong pera. Please, Inga. Ikaw na lang ang pag-asa ko. Wala na talagang iba. Sige na nga. Basta, ibabalik mo para sa nanay ko yan. Sabi mo sa susunod na linggo. Aasahan ko talaga yan, Ramil ah. Oo, kung bahala. Yun. Salamat, Inga. Pagkabigay ni Inga ng pera, diretso alis naman kaagad si Ramil. Hinayaan na lang ni Inga at baka raw may importanteng paggagamitan ng pera si Ramil. Bandang 2:00 ng hapon, naubos na ang paninda ni Inga kaya maaga siyang nakapagsara ng tindahan. Uuwi na sana siya nang makasalubong niya ang kaibigan niyang si Badong. Niyaya siya nitong sumaglit sa bahay nito dahil may importante raw na ipapakita at sasabihin. Tumanggi si Inga na para bang umiiwas, ngunit napapayag naman siya ni Badong kalaunan. Pagdating nila sa bahay ng lalaki, hindi na nadismaya si Inga sa kanyang nakita. Madilim ang paligid at puro manyika na nakabalandra kung saan-saang parte ng bahay ni Badong. Halika Inga, pasok ka. May papakita ako sa'yo. Ito, bago ko manyika para sa taong paparusahan ko. Ay, ano ka ba naman, Badong? Akala ko kung ano na eh. Pinapunta mo lang pala ako rito para lang ipakita yung manyika na yan. Akala ko naman kung ano na eh. Uwi na ako. Marami pa akong mahalagang bagay na gagawin. Sige na. Tanggapin mo na kasi, Inga. Isa ka sa amin. Hindi mo na may tatanggi pa yan. Dumadaloy sa dugo mo ang pagiging mangkukulam. Tanggapin mo na kung sino ka. Tinatakpan mo pa yung simbolo ng pagiging mangkukulam mo. Tanggalin mo nga yan at huwag mo ikaya kung ano ka. Hinatak ni Badong ang pulang panyo na nakatali sa leeg ni Inga. At bumungad nga sa lalaki ang kakaibang balat ni Inga sa leeg na halos hugis bituin. Simbolo ito ng pagkakaroon niya ng dugong mangkukulam na hindi niya matanggap. Nais niya kasing maging isang normal na babae lamang dahil magulo ang mundo ng mga mangkukulam. Sila mismong mga mangkukulam ang naglalaban-laban at gumagawa ng masama sa isa't isa. Ayaw niya ng magulong buhay dahil kailangan niyang kumayod para sa pamilya niya. Niwala na nga siyang oras para sa sarili, kaya wala rin daw siyang oras para gampanan ang responsibilidad ng isang mangkukulam. Hindi, ayoko. Gusto kong magkaroon ng normal na buhay katulad ng ibang tao. Masaya na ako sa kung ano ko ngayon. Tinanggap kita at naging kaibigan ng walang panghuhusga. Sana naman, ganun ka rin sa akin, Badong. Sana irespeto mo ang desisyon ko. Pasensya ka na, Inga. Alam mo naman na tinitingala namin ang papa mo na isang malakas na mangkukulam. Masyado lang kaming nadismaya na hindi mo tinanggap ang kapalaran mong maging kasing lakas at makapangyarihan katulad ng yumao mong ama. Samantalang kaming anak na mga kaibigan ng papa mo, malugod naming tinatanggap kung sino at ano kami. Pero alam ko naman na iba ka sa amin. Pasensya ka na, Inga. Sorry talaga. Naintindihan din naman ni Inga ang sentimiento ng kaibigan, kaya humingi na lang din siya ng tawad at umalis na lamang ng tahimik sa bahay ni Badong. Kinabukasan, nagmadali siyang umalis ng bahay dahil medyo tinanghali siya ng gising. Sa sobrang pagmamadali ay nakalimutan niya ang kanyang panyo, kaya nilugay niya na lamang ang kanyang buhok para matakpan ang balat niya. Ngunit para siyang naaaninag kapag hindi nakakabit sa leeg niya ang kanyang panyo. Hindi siya mapakali na hindi niya ito suot. Parang nagiging ibang tao siya kapag hindi ito nakadikit sa balat niya. Hindi siya masyadong nagsasalita kaya naman nung araw na yun, hindi siya gaanong nakabenta. Nagtaka naman ang mga kasama niya sa biglaang pananahimik niya dahil hindi talaga sila sanay na ganun si Inga.
Uy, be, okay ka lang ba? May sakit ka ba? Anong problema? Wala. Puyat lang po ako. O sige, basta kung may problema ka ha, nandito lang kami. Makikinig kami sa'yo. Sige po, salamat. Nung araw na yun, hindi siya nakabenta gaano dahil sa pagkabalisa niya at pag-iisip na malalaman ng mga kasamahan niya ang kanyang tinatagong sikreto. Pagdating niya sa bahay, napansin niyang ubo ng ubo ang kanyang nanay Mara. Dahil doon ay nagmadali naman siyang lapitan nito. Nay, ang lala na ng ubo mo ah. Magpahinga ka muna sa kwarto. Ako nang bahala sa pag-aasikaso rito. May dala na rin akong pagkain natin. Iinitin ko na lang maya-maya. Salamat anak. Medyo sumasakit nga ang dibdib ko eh. Hindi rin ako makahinga ng maayos. Kailangan na talaga kitang mapatingnan sa doktor para maresetahan ka ng tamang gamot, Nay. Kaso, yung pera sanang nakalaan para sa gamutan nyo, inutang nung isang kargador dun sa palengke. Nag-aalala na ako sa'yo, Nay eh. Hindi na rin normal yung pagpayat mo. Baka kung ano na yan. Huwag mo na akong gaanong isipin, anak. Ayos lang talaga ako. Alam ko na, bigyan mo na lang ako ng katas ng tanim nating halamang gamot. Magiging maayos din ang pakiramdam ko. Sige na. Pinunasan agad ni Mara ang dugo sa kanyang bibig pagtalikod ni Inga. Nagdesisyon siya na wag na itong ipakita kay Inga para hindi na mag-alala ang kanyang anak. Dumating na ang araw ng dapat na pagbabayad sana ni Ramil. Pagdating ni Inga sa palengke, dumiretso agad siya kung nasaan si Ramil at siningil niya na ito. Ramil, kailangan ko na yung pera ngayon. Ngayon din yung napag-usapan nating araw ng pagbabayad mo. Kaya kukunin ko na sana yung pera. Ay naku, wala pa akong perang pambayad ngayon eh. Sa susunod na lang ha. Ha? Kahit kalahati na lang muna ang bayaran mo. Please Ramil, kailangan ko na yung pera ko. Nangako ka na ngayong araw mo babayaran yun eh. Inilaan ko para sa pagpapagamot ni nanay yun. Wala nga akong pera eh. Anong magagawa ko? Maghintay ka kung kailan ako magkakapera at babayaran din kita. Malis ka na nga. Sinisira mo ang araw ko eh. Nagtaka si Inga dahil nag-iba ang pakikitungo sa kanya ni Ramil sa oras ng singilan. Noong panahong nangungutang siya kay Inga, para siyang isang maamong tupa. Ngunit ng oras na ng singilan, si Ramil pa ang matapang. Subalit kahit ganon, sinubukan na lang siyang unawain ni Inga at baka may malalim siyang problema. Umuwi ng maaga si Inga para bumili ng mura at pansamantalang gamot sa ubo at sipon para kay Mara. Bago pa siya makauwi at makapasok sa sariling bahay, tinawag siya ng kaibigang si Lucas para magmeryenda. Bestie, halika rito sa amin. Magmeryenda tayo, tara. O sige, Bestie. Ibibigay ko lang itong mga binili kong gamot kay nanay. Tapos, babalik ako. Pupunta ako dyan sa inyo. Sandali lang, ha? Nadatna ni Inga ang kanyang nanay Mara na mahimbing na natutulog kaya hindi niya na ito ginising. At inilapag na lamang ang mga gamot sa katabi nitong mesa. Dumiretso na si Inga sa bahay ng kaibigang si Lucas. O ito, nagluto ako ng pansit bato at banana Q. Perfect pang merienda. Kain ka na marami, Bestie, ha? Naku, masarap yan. Oo nga, malasa. Galing mo talaga magluto, Bestie. Oh, akala ko ba masarap? Bakit ka nakabusangot dyan? Ito kasing si Ramil eh. Inutang sa akin yung perang nakalaan sana para kay nanay. Siningil ko siya kanina. Tapos wala pa raw siyang pambayad. Sa susunod na lang daw ako maningil. Si Ramil? Yung crush kong kargador? Nakita ko siya sa sabungan nung isang araw ah. Napadaan kasi ako. Gulat nga ako kasi malaking pera ang pinantatayan niya. Pera mo yata yung Bestie. Tarantado naman pala yung Ramil na yan. Nagpanting ang tenga ni Inga sa narinig. Nung umuutang si Ramil ay mabilis niya lang nakuha ang pera dahil sinabi niya kay Inga na kailangan niya yun. Yun pala, ipangsasabong niya lang. Gagamitin niya lang ang perang pinagpagura ni Inga sa walang kabuluhang bagay. Para kay Inga,
Walang konsensya si Ramil dahil alam naman ng lalaki na gagamitin ni Inga ang pera para patingnan sa doktor ang kanyang nanay na may sakit. Ngunit namilit pa rin si Ramil mangutang para lamang may maipangsugal. Kinagabihan, patindi ng patindi ang pag-ubo ni Mara kaya lubos na nag-aalala si Inga. Nay, inumin mo na muna tong gamot na binili ko kanina. Pansamantala lang muna to habang hindi ka pa nare-resetahan ng tamang gamot ng doktor. Sige, salamat anak. Nay, ano yan? Dugo? Bakit hindi mo sinabi agad sa akin na may kasamang dugo na pala yung ubo mo, Nay? Ano ka ba naman? Ayoko mag-alala ka, anak. Ayoko na ring makadagdag pa sa mga problema mo. Nay naman dapat hindi mo tinatago sa akin ang mga ganyang bagay. Bukas na bukas din pupunta na tayo sa doktor. Sisingilin ko na rin yung nangutang sa akin. Kailangan bayaran niya na ako. Anak, kung ano man ang mangyari sa akin, lagi mong tatandaan na mahal kita, Inga. Huwag ka nga po magsalita ng ganyan, Nay. Wala po mangyayaring masama sa'yo. Gagaling ka po, Nay! Kinabukasan, maagang gumising at nagtungo si Inga sa palengke para singilin si Ramil. Inabangan niya ito sa tinatambayan sa palengke para makausap niya na kaagad. Oh, Inga, anong ginagawa mo rito? Aga-aga pa. Doon ka na sa pwesto mo at magtinda ka na magkapera ka. Ramil, kailangan ko na yung pera ko. Magbayad ka na. Hindi na ako papayag na hindi mo mabayaran yun ngayon. Wala pa nga akong pera ano ba? Kulit mo naman babae ka. Sabi ko sa'yo magbabayad ako pag may pera na ako. Wala pa ngayon, ano magagawa ko? Wala kang konsensya. Sinabi ko naman sa'yo na pampagamot ni nanay ang perang yun. Tapos ikaw ginamit mo lang pang sabong. Akala ko pa naman sa importanteng bagay mo gagamitin, kaya pinahiram naman kita kaagad. Sa wala nga akong pera ngayong hindot ka Anong magagawa ko? Natalo ko. Kaya wala akong maipambayad sa'yo. Ikaw isang beses pang makulit ka, sisirain ko ang buhay mo at idadamay kong nanay mong gaga ka. Kung ayaw mo masaktan, umalis-alis ka na sa harap ko ngayon din. Sige na, doon ka na! Bumalik sa pwesto si Inga ng galit na galit. Hindi niya alam kung paano niya makukuha ang bayad ni Ramil. Pinagsisihan niya ng todo ang pagpapahiram niya sa lalaking yun dahil hindi niya alam kung may balak pang magbayad si Ramil o hindi na. Nagmumukmuk siya sa kanyang pwesto nang bigla na lamang makarinig ng sigaw mula sa kaibigan niyang bading. Bestie! Ang nanay mo, dali! Bakit? Ano nangyari kay nanay? Kanina kasi pumunta ako sa inyo para magbigay ng lutong ulam. Pagbukas ko ng pinto, nakita ko na lang si Nanay Marang nakahandusay sa sahig at wala ng malay. Bilisan na natin, Bestie! Nagmadaling umuwi si Inga. Napigtas pa nga ang isang tsinelas na kanyang suot sa sobrang pagmamadali. Ngunit wala na siyang pakialam kahit nagmukha siyang palaboy basta makauwi lang siya sa kanyang nanay. Pagdating niya sa bahay, nakahiga pa rin sa sahig si Mara at wala pa ring malay. Dahil doon, nagpasya na siyang dalhin sa ospital ang kanyang nanay kahit kulang pa ang perang ipambabayad niya. Sa isip-isip niya, gagawan na lang niya ng paraan sa mga susunod na araw ang pambayad niya sa ospital. Nanatili ng ilang araw sa ospital sa pangangalaga ng mga doktor si Mara. Sa kasamaang palad, nalaman ni Inga na may lung cancer pala ang kanyang ina. Kaya kahit labag man sa kanyang kalooban, wala siyang ibang magawa kundi mangutang sa ibang tao. Ate Cynthia, pasensya na. Baka meron kong pera ngayon. Kahit magkano lang. Pandagdag lang sana sa pambayad sa ospital. Lumala na kasi ang kalagayan ni nanay Alam mo naman na hindi ko galing mangutang. Pero kakapalan ko na ang mukha ko kasi kailangan ko talaga ng pera ngayon. Sorry, Maddie. 1K lang ang mapahiram ko sa'yo. Hirap din kami sa buhay Alam mo naman ang dami kong anak. Tsaka hindi naman ako tinutulungan magtrabaho ng batugan kong asawa. Ako lang ang gumagawa lagi ng paraan para magkapera para sa pamilya namin. Ipagdadasal ko na lang ang paggaling ni Nanay mo, Mara.
Tiwala lang tayo sa Diyos ha. Laban lang, Inga. Sige Ate Cynthia, naintindihan ko. Malaking tulong na rin yan. Salamat talaga. Pumunta rin si Inga sa bahay ni Badong para manghiram ng pera. Sorry Inga, wala pa akong pera ngayon eh. Pasensya na talaga, wala akong mapapahiram sa'yo. Hindi nga ako makakain ng 3 beses sa isang araw eh. Malayo pa ang araw ng sweldo ko. Di ko na nga alam kung paano ko maitatawid ang mga susunod na araw. Pasensya na talaga, Inga ah. Ayos lang, Badong. Pasensya na rin. Ay, kung magbayad lang sana si Ramil, tapos na sana ang problema ko eh. Sinong Ramil ba yan? Bakit nagpautang ka eh, wala ka nang pera? Yung kargador dun sa palengke, ayaw magbayad ng utang niya. Siya pa ang galit kapag sinisingil ko. Tapos malaman-laman ko, pinangsabong lang pala niya yung inutang niya sa akin. Buti kung nanalo siya eh. Eh wala, natalo rin. Gagong tarantadong yun ah. Kapal ng mukha mangutang. Gusto mo parusahan natin? Huwag na, Badong. Wala akong oras para dyan. Mas mahalaga sa akin ang gumaling si nanay. O sige, sabi mo eh. Ako na sana gagawa para sa'yo eh. Madali lang pagdusahin yan. Walang yun. Basta sabihan mo lang ako ah. Lumipas sa mga araw na palala na ng palala ang kondisyon ni Mara. Ang sabi ng mga doktor, kailangang i-chemotherapy si Mara ngunit nang dahil sa kakulangan ng pera, hindi maipagpatuloy ni Mara ang gamutan. Nagkanda utang-utang na si Inga, ngunit hindi pa rin sapat pampagamot ang nalikom niyang pera. Ayaw rin pumayag ng may-ari ng ospital na ituloy ang chemotherapy kung katiting na pera lamang ang maipambabayad muna ni Inga. At dumating na nga ang kinatatakutang araw ng dalaga. Nay, please! Lumaban ka para sa akin! Huwag mo akong iwan! Marami pa akong pangarap para sa ating dalawa! Sabay nating tutuparin ang mga yun, di ba? Laban, Nay! Nandito lang ako sa tabi mo! Mahal na mahal kita, Nay! Nagawa pang haplusin ni Mara ang pisngi ni Inga bago ito malagutan ng hininga. Gumuho ang mundo ni Inga nang tumigil sa paghinga ang kanyang ina. Humagulgol siya ng humagulgol hanggang sa wala na siyang mailuha pa. Mabuti na lang at nasa tabi niya ang kaibigang si Lucas para kahit papano ay pagaangin ang loob niya. Bestie, may kinalulungkot ko nangyari. Kawawa naman si Nanay Mara. Ano nang plano mo ngayon? Ipag-iiganti ko si Nanay. Parurusahan kong taong dahilan ng pagkamatay niya. Ha? Anong ibig mo sabihin, Bestie? Tatanggapin ko na ang kapalaran ko. Hindi kita maintindihan, Bestie. Basta nandito lang ako ha. Karamay mo ko sa lahat. Kaya huwag ka maiyang lumapit at magsabi sa akin kung may kailangan ka. Love you, Bestie. Sigurado akong babantayan ka ni Nanay Mara kahit anong mangyari. Siya ang anghel mo na gagabay sa iyo at magtuturo ng tamang daan sa buhay. Pagkatapos mailibing si Mara, hindi pa rin pumunta sa palengke si Inga. Nagkulong siya sa bahay upang mag-isip-isip kung itutuloy niya ang binabalak niyang paghihiganti kay Ramil. Halong puot at lungkot ang kanyang naramdaman, kaya nanatili na lamang siya sa kanyang bahay at nagpasya na hindi magpakita sa palengke dahil hindi niya kayang magpanggap na ayos lang ang lahat ng nangyari. Pumunta siya sa kaibigang si Badong upang humingi ng payo tungkol sa binabalak niya. Oo, parusahan mo na yung Ramil na yan. Dapat lang napagbayaran niyang kasalanan niya. Nang dahil sa pagiging irresponsable at makasarili niya, nawala si Nanay Mara. Kaya kung ako sa'yo, parusahan na natin yan. Hindi naman natin siya papatayin eh. Pagdudusahin lang natin siya ng ilang araw sa sakit. Tignan natin kung hindi magtanda yung lalaking yan. Anong kailangan kong gawin? Sa wakas, pumayag ka rin. Pumunta ka rito sa akin sa Biyernes. Sakto, bilog na bilog ang buwan nun. Malakas ang kapangyarihan natin mga mangkukulam sa gabing yun. Sige, darating ako, Badong. Araw ng Biyernes ay hindi pa rin pumunta si Inga sa palengke.
Sarado pa rin ang kanyang tindahan. Pagsapit ng 8:00 ng gabi, handa na si Inga at Badong para kulamin at parusahan si Ramil. Tinuruan ni Badong si Inga sa mga gagamitin at gagawin sa pangungulam. Sa oras na ito, walang ibang inisip si Inga kundi ang maipaghiganti ang kanyang ina at turuan ng leksyon si Ramil. Unang ginawa nila ay sinindihan nila ang mga kandilang nakapalibot sa kanila at sabay silang umusal ng orasyon para palakasin ang kanilang kapangyarihan. Ano ang buong pangalan ni Ramil? Ramil Ramirez. Sige, sulat mo dyan sa likod ng manika. Tapos, anong susunod na gagawin? So ngayon, manahimik muna tayo ng 5 minuto. Isipin natin na si Ramil ang manyikang ito. Isipin mong mabuti ang gusto mo mangyari sa kanya. Kasi kung gaano kakalinaw sa intensyon mo sa kanya, ganun din kalakas ang talab ng kulam. Kaya kung gusto mo talagang parusahan siya, mag-focus ka na maigi. Pagkatapos ng 5 minuto, hawak na ni Inga ang itim na manika na sumisimbolo sa katawang lupa ni Ramil at ang mga matutulis na karayom na gagamitin niya sa pangungulam. Sige na Inga, tusukin mo na yung manika. Parusahan mo na ang Ramil na yun. Total masamang tao rin naman yun eh. Dapat lang pagbayaran niya mga kasalanan niya. Isipin mo na lang, ikaw ang karma ni Ramil. Pagbabayaran mo siya sa mga taong inergabyado niya. Hayop ka, Ramil. Nang dahil sa'yo namatay si nanay. Hindi ko siya mapagamot dahil wala akong pambayad sa ospital. Ikaw pa may ganang magalit at magbanta kapag sinisingil ka. Demonyo ka! Masusunog ka sa impyerno. Ngayon, pagbabayaran mo ang kasalanan mo. Naging mabait ako sa'yo. Ngayon, damihin mo ang galit ko! Humagulgol si Inga habang tinutusok ang manika. Tinusok niya ito sa ulo, leeg, bibig, tiyan, braso at binti. Pagkatapos niya ito tusukin, ipinasok niya ito sa malaki-laking garapon at muli siyang nagbanggit ng orasyon pampalakas ng talab ng kulam. Matapos maisagawa yun, nagpaalam na siya at nagpasalamat sa kaibigan niyang si Badong. Kinabukasan, binuksan na ni Inga ng maagang tindahan niya sa palengke. Pagdating niya, binati naman agad siya ng mga kasamahan. Inga, buti't nakabalik ka na sa pagtitinda. Ay naku, condolence ha. Nalaman namin na wala na si Nanay Mara mo. Naku, kay Lucas pa namin nalaman nung mamalengke siya rito sa amin. Ikinalulungkot namin ang pagkawala niya. Basta, nandito lang kami lagi para sa'yo ha. Salamat sa inyong lahat. Mabanggit ko lang pala. Ang agang kinarma ni Ramil. Buti nga sa kanya. Bali-balita raw na may kumulam sa kanya. Baka isa sa mga inergabyado ng lalaking yun. Maga raw ang bibig at buong katawan. Mataas ang lagnat at masakit ang ulo pati ang tiyan. Ay buti nga, nakakuha rin siya ng katapat niya. Tama lang na parusa yan sa kanya. Ay buti nga, binuhay pa siya eh. Yan ang karma niya. Sinisingil na siya sa lahat ng kagaguhan niya. Dapat mabuhay pa siya. Para Diyos na ang susunod na magparusa sa kanya. Kung hindi pa rin siya magtatanda sa nangyayari sa kanya ngayon, mas matindi magparusa ang Diyos kaysa sa kung sinong mangkukulam dyan. Sa pagkakataong yun, sinadya ni Inga na hindi dalhin ang kanyang panyong pula. Tanda ito ng pagpapakita niyang tinatanggap niya na ang pagkakaroon ng dugong mangkukulam. Ngunit kahit nakabalandra ang kanyang balat, wala namang nakakapansin dito. Hindi na rin inusisa ng mga kasamahan niya dahil alam nilang nagluluksa pa siya nung panahong yun. Mula noon, palagi na siyang nakikipagkita kay Badong upang kabisaduhin ang mga ritual at orasyon na tinuturo nito sa kanya. Ipinakilala na rin siya ni Badong sa iba pang kasamahan nilang mangkukulam. Mga kaibigan, siya nga pala si Inga, anak ni Manong Alberto. Yung tinitingala nating malakas na mangkukulam. Inga, huwag kang matakot sa kanila. Mga kaibigan natin sila. Pwede mo silang ituring na sarili mong kapatid. Simula ngayon, kami na ang karamay mo sa buhay. Kaya huwag kang mahihiyang lumapit sa amin kapag may umargabyado sa'yo. Kami na ang bahala.
Masaya kami dahil tinanggap mo na ang kapalaran mong maging isa sa amin. Welcome sa aming pamilya, Inga. Maraming salamat po sa inyo. Pakialalayan na lang po ako dahil naninibago pa ako at hindi ko pa alam ang mga responsibilidad ng isang mangkukulam. Pangako, gagawin ko ang lahat ng makakaya ko para masanay sa ganitong pamumuhay. Muli, salamat po. Makalipas ang ilang buwan, nagtipon-tipon muli ang mga mangkukulam. Nalaman ni Inga na kailangan nilang maghanda para sa laban sa isang grupo ng mga mangkukulam din. Kaya kailangan ni Inga na hatiin ang kanyang oras sa pagtitinda at pag-iensayo. Nakaramdam si Inga na parang may mali sa gagawin niya. Ngunit pilit niyang isinantabi ang nararamdaman niya dahil nangako na siya sa mga kapwa mangkukulam. Isang gabi, bandang 12:00, napanaginipan niya ang kanyang nanay Mara. Anak, huwag mong itutuloy ang binabalak mo. Huwag mong hayaang lamunin ka ng puot ng dahil sa pagkamatay ko. Nasira ang buhay ng tatay mo ng dahil sa pangungulam. Huwag mong hayaan na ganun din ang mangyari sa'yo. Mahal na mahal kita, anak, kaya ayokong mapunta ka sa maling daan at mapahamak ka. Pakiusap, tigilan mo na kung anumang ginagawa mo. Para mo nang isinangla ang kaluluwa mo kay Satanas kapag ipinagpatuloy mo yan. Kaya habang may oras pa, umatras ka na, anak ko. Pasensya na, Nay. Nagawa ko lang naman to nang dahil gusto kong parusahan ng mga masasamang tao. Tsaka nawala ka sa akin ng dahil sa kagaguhan ni Ramil. Pero ngayon, nararamdaman kong may mali sa tinataha kong landas. Kaya sasabihin ko na sa mga kasamahan kong aatras na ako. Maraming salamat sa paggabay sa akin, Nay. Mahal na mahal kita. Anak, lagi mong alalahanin na maling ilagay mo sa mga kamay mong hustisya. Huwag ka nang gumawa ng mali kahit may nagawang mali at masama sa iyo ang kapwa mo. Ano pang pinagkaiba mo sa kanila kung susuklian mo ng masama ang gumawa sa iyo ng masama? Huwag mong hayaang baguhin ka ng masamang tao. May Diyos naman na nakatingin. Hayaan mong siyang magpataw ng parusa sa masasamang tao. At kapag Diyos ang nagparusa, siguradong mas matindi pa sa kayang gawin ng kahit sinong mangkukulam. Alalahanin mo, may Diyos tayong makapangyarihan at mapagmahal. Kaya hintayin mo na lang siya. Siya ang magpaparusa at sisingil sa mga taong masasama. Nandito lang ako lagi sa tabi mo, anak. Babantayan kita. Nay, sandali lang. Kailangan pa kitang kausapin. Huwag ka munang mawawala. Miss na kita, Nay. Nagising si Inga na may nangingilid na luha sa kanyang mga mata. Kahit papano, gumaan-gaan ang kanyang pakiramdam dahil nakita at nakausap niya ang kanyang ina. Kahit sa panaginip lang. Nagtungo siya kay Badong upang ipaalam ang desisyon niyang umalis sa grupo. Nagpaliwanag siya ng maigi at paulit-ulit na humingi ng paumanhin. Mabuti na lamang at naintindihan at nirespeto ni Badong ang kanyang desisyon. Sa paglipas ng panahon, muli ni Inggang isinuot ang kanyang panyong pula sa kanyang leeg. Hindi para takpan ang balat niya, kundi bilang simbolo ng kanyang masayahing personalidad. Dahil din kasi sa panyong ito, kaya tumatak siya sa mga kasamahan niya sa palengke at mga suki niya. Tinanggap ni Inga na meron siyang dugong mangkukulam, ngunit tinalikuran niya ang paggawa ng masama sa kapwa at umasa na lang siya na balang araw, maaaring magamit niya ang kakayahan ng isang mangkukulam sa tama at makabuluhang bagay na makakatulong sa kanyang kapwa. Inisip niya na baka pwedeng mag-aral ng espiritual na panggagamot at makakatulong ang pagkakaroon ng dugong mangkukulam sa panggagamot. Isang araw, may mistiso at matipunong lalaki na bumili sa kanyang tindahan. Pinakyaw nito ang kanyang tindang isda, kaya sinuklian niya ng matamis na ngiti ang lalaki. Ay, ikaw Inga ha? Bagay kayo. Kinikilig ako sa inyo ha?
Ano ka ba, ate? Tumigil ka nga, wala lang yun. Customer ko lang yun. Walang ibig sabihin. Uy, Inga, basta imbitado kami sa kasal nyo, ha? Hihihi, sana all. Simula nung nagkakilala sila ng lalaki, araw-araw na akong bumisita ito sa tindahan ni Inga. Matyagang sinuyo at niligawan ni Javier si Inga hanggang sa mahulog na rin ang loob ng dalaga sa kanya. Nalaman ni Inga na nilaan ni Javier ang kanyang buhay sa pagiging antingerong manggagamot. Kaya inamin na rin ni Inga na siya ay may dugong mangkukulam. Subalit ayaw niyang tahakin ang landas ng pagiging isang mangkukulam. Ngunit gusto niyang matuto ng espiritual na gamutan, kaya nakiusap siya kay Javier na turuan ang mga nalalaman nito. Sa kasalukuyan, kasal na si Inga at Javier. Napalaki na rin ni Inga ang pwesto niya sa palengke at naging matagumpay siya sa pagiging negosyante habang inaalagaan ang dalawang supling nila ni Javier. Suportado nila ang isa't isa sa mga gusto nilang gawin at makamit sa buhay. Salamat sa pagtanggap sa akin ng buong buo, Javier. Pangako, ang buhay ko ay para sa inyo lang habang buhay. Mahal na mahal ko kayo ng mga anak ko. Sinabi rin ni Javier ang kanyang mga saloobin. Nagpasalamat din ito kay Inga sa pagmamahal at pangunawa na ibinibigay nito sa kanya. At nangako siya na mamahalin niya si Inga at ang mga anak nila kahit ano pang mangyari. Habang nagyayakapan sina Inga at kanyang asawa pati na rin ang mga anak nila, bigla niyang naalala si Mara at kinausap niya ito sa kanyang isip. Nanay Mara, maraming salamat. Kahit nasa kabilang buhay ka na, hindi mo pa rin ako pinabayaan. Ginabayan mo pa rin ako para mahanap ko ang tamang landas. Maraming salamat din sa Diyos sa buhay na meron ako ngayon. Mahal na mahal kita, Nay. Wakas!